Okay, magandang umaga sa ating Napico Christian Alliance Fellowship. Bagamat masama ang panahon, nandito tayo upang sumamba sa ating Panginoong buhay. Okay, welcome to our Sunday worship service today. We continue with our Mission Emphasis Month with the theme, All In. And our theme for this Sunday is One Vision, Seeing the Word through the eyes of Jesus. Sa panahon ngayon, napakadaling tumingin, pero minsan, nakakalimutan nating makakita gaya ni Jesus. Kaya ngayong umaga, let's ask our Lord to give us His eyes that see people with love, compassion, and hope. Sabi sa Psalm 100 verse 4, Enter His gates with thanksgiving and His court with praise. So come on, church. Let's start and worship the Lord with our hearts. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na muling makasama ka at makaisa bilang iyong katawan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mundo sa iyong pananaw. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig at awa. Gamitin mo kaming lahat upang kami ay maging bahagi ng iyong simbahan na nagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Salamat po sa umagang ito at kami ay nakarating upang makapanambahan sa inyo at patuloy naming palakasin ang aming kalusugang pang-espiritual. Salamat po sa lahat ng mga nandirito, gayon din sa mga kasamahan namin na nasa tahanan, may mga karamdaman at hindi nakarating dito. Kung ano man ang mga dahilan, Panginoon, nandito kami lahat upang ipanalangin at itaas sa inyo ang aming mga kahilingan at aming mga papuri at pagsamba. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Amazing morning, everyone! Tayo ngayon ay naririto sa simbahan upang magbigay ng pagpuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ngunit hindi po tayo magsisimula kung wala pang nakatayo. Kaya kailangan lahat ng lingkod ng Diyos ay tumayo. Ialay ang kanyang buhay. Iwagayway ang kamay, sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, now is the time for a movement. All your sons and your daughter, call on the name of the Savior. Sabi nga ni Kuya kanina, di lahat nakikita. Pero kailangan nating makita ang kabutihan ng ating Panginoon. For all He has done, great things in our life. Hallelujah! Amen! Tayo ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Sabi nga, write the vision, make it plain on tablets, so He may run who reads it. Sabi pa, one generation shall praise your works to another and declare your mighty acts with the Lord. Amen? Tayo ay magpuri. All generations, sa lahat ng lingkod, ibigay natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Now is the time to see the great things of the Lord. Amen and amen. Now is the time for a movement. Oh, your sons and your daughters come on the name of the Savior. Oh, the name of the Savior. We are the new generation, free as a brand new creation. Sing as we lift up a Savior. We lift the name of the Savior. Hallelujah! This is the sound of a new generation. Let all voices fill up the heavens, calling
the truth, and life. Jesus, hallelujah, hallelujah. Come on, let us sing it together again and again on how He is good, how He is unshakable to God. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Jesus, oh Jesus, you name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Hallelujah, we lift up your name, oh God. We praise you, we worship you. You see, Jesus, that we are here to praise and worship you in unison, oh God. We want to see you, we want to feel you, Lord God, in our eyes, in our mind, in our hearts. Hallelujah. You are the Savior. Hallelujah. Savior of my soul, I'll worship you in spite of greater love has made a way to you.
closer to you. And there's a one thing that we desire, to be close to you, to be belong in you. Hallelujah. For one thing, we want to see, we want to feel only you, God, our Savior, our life, the truth, and the way, O God. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty, your majesty. In the day of trouble, you cover me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray to you. So I pray to you. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. And we sing again.
hands to Jesus? Can we sing praise in unison? Can we shout the name of the Lord? For Jesus, who done all things, to provide everything, to give strength on us. Hallelujah. Can we lift up our hands to Jesus? For Jesus who did everything for us. Hallelujah. And we sing again. For who has the highest praise? For who has the great things in us? Hallelujah. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Clap our hands to God, to Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything. For you, the great. For all the great things that you have gave to us. Hallelujah. Amen and amen. Praise God, salamat sa ating worship team sa napakainit na pag-aawitan para sa ating pananambahan ngayong araw na ito. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbasa ng mabuting balita na babasahin ni Mayrin Venus at susundan naman ni Pastor Vladimir Venus para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyahan ko po kayong tumayo bilang po paggalang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po sa John 4, verse 27 to 38. Uulitin ko po, John 4, verse 27 to 38. John 4, verse 27 to 38. Just then, his disciples came back. They marveled that he was talking with the woman, but no one said, "What do you seek?" or "Why are you talking with her?" So the woman left her water jar and went into town and said to the people, "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" They went out of the town and were coming to him. Meanwhile, the disciples were urging him, saying, "Rabbi, eat." But he said to them, "I have food to eat that you do not know about." So the disciples said to one another, "Has anyone brought him something to eat?" Jesus said to them, "My food is to the will of him who sent me and to accomplish his work. Do you not say, 'There are yet 4 months, then comes the harvest'? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Already the one who reaps in receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here's the saying holds true: one sows and another reaps. I sent you to the reap that for which you did not labor, others have labored, and you have entered into their labor." Pagpalain pong salita ng Diyos, maaari na po tayong umupo. Amen. Good morning po. Kamusta po? It's been a long time. Ngayon lang po ulit ako nakatayo rito sa harapan. Nagkaroon ulit ng pagkakataon na magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Kasi ang inyo pong lingkod ay may mga dumating na opportunity. Natatapat na Saturday, Sunday yung kailangan. Pagka kasi nandun ka sa building, kailangan Saturday, Sunday gawin. Kasi yung ibang mga kasama natin hindi pwede ng weekdays. Pero alam nyo, gusto ko lang magkaroon ng isang testimony sa Lord kasi meron kasing isang project na na ayoko talaga sanang kunin. Kasi dahil una, malaki, tapos responsibility, pangatlo, baka ma-stress ako. Ayoko kasing na-stress sa trabaho. Pero sabi ko kay Lord, kung kalooban mo Lord, let your will be done. Sabi ko kasi kung bibigyan mo ako ng pagkakataon Lord na ng opportunity ulit, gusto ko nasa plano mo. Kasi pag plano lang ng tao na nadidiskaril yun. Pero mabuti po ang Panginoon kasi every time na pinagpe-pray ko, nangungusap naman ng Lord sa akin, bakit ka magdadalawang isip, nandiyan ka na.
Sabi na, nandyan na nga nilagay na kita dyan eh. Bakit ko pa ba mag-aalinlangan? Naalala ko tuloy yung story kay Moises sa Exodus. Nung binabasa ko yung book of Exodus, puro tanong si Moises, Yahweh, paano kami makakapasok sa Israel? Paano kami makakalaya ang mga Israelites dito sa kay Paraon? Maraming tanong na ganun. Pero bottom line, kapag kalooban ng Lord, wala kang dapat ipangamba. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya kasi nung Saturday, natapos namin yung project at nung Thursday, nagkaroon kami ng dry run. Nakasama ko nga yung dalawang kapatid natin dito eh. Sinamahan nila ako doon. Salamat sa Panginoon kasi alam nyo kapag wisdom ni Lord yung nangyayari, magiging maayos ang lahat. Walang magiging problema. Kaya nga, ang problema lang sa akin, gusto kasi nung admin, ako talaga ang humawak. Kaya lang, dahil parang si Jonas, laging umiiwas, ayoko talaga na sanang kunin kasi nga responsibility malaki. Ngayon, sabi sa akin ng misis ko, ikaw na nga gusto, ayaw mo pa. Yung iba nga, gustong-gustong lumaban sa bidding para lang makapasok. Ikaw, gusto ka na nga eh. Kasi kilala nila ako. Matagal na kasi ako dun sa property na sa building na yun. Kaya, salamat sa Panginoon. No? Sabi ko nga, Lord, pasensya ka na kasi nagkakaroon ako ng doubt sa'yo. Sana yung doubt ko, palitan mo ng hope. Kasi the hope is in Him. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Sige po, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Tunay na mabuti ka. Ikaw lang yung tunay na nagtiwala sa amin, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Lord. Salamat sa paggabay mo sa amin. Bagamat minsan dumadaan yung pagsubok, yung mga trespass, Lord, sa buhay namin. Pero nandiyan ka, God, para kami ay samahan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Sa na aming pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho at kasama sa gawain mo. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay, Lord, ng pag-asa sa bawat isa. Dalangin ko nga, Panginoon, sa umagang ito, nabigyan mo kami ng isipan, bigyan mo kami ng puso, Lord, na handang makinig sa iyong salita. Na kahit na masakit, Lord, kaya namin tanggapin, Lord. As long as ito'y makakabuti sa amin, Panginoon. At tulungan mo, God, ang aming mga mata na sa iyo lang nakapokus. Ang aming mga mata ay maitaas namin sa inyo para makita namin kung ano yung vision na pinapagawa mo sa bawat isa, Panginoon. Pinapagawa mo sa amin. Salamat po. At Lord, dalangin ko nga kung ano man yung mga balakid ng dyablo sa mga oras na ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. We bind them all in the name of Jesus. Cover us, God, with your holy precious blood, God, right now in Jesus' name. Salamat po. We honor you. At dalangin ko, Panginoon, na ang mensahe mo ay patuloy na tumubo sa batabang lupa. Itago mo nga ako sa iyong likuran, ang iyong lingkod, ikaw ang maging ang aming maging sentro sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen. Sa lahat ng oras. Sabi nung kasama kong pastor dul sa SLI, kapag tuwing nagtatanong, kayo po ba ay handa na? Tayo po ba ay handa na? Pag nagsasabi kami ng amen, sasabihin niya, mali yung sinabi nyo. Dapat kahapon pa, handa na tayo. Sabi niya ganun. Anyway, yun ay kanyang lang. Balik po tayo dito sa ating tema. Yung tema po kasi natin ay yung tungkol po dito sa all in for Christ and His mission. Yun po yung tema natin sa ating denomination for the whole month. At ngayon pong araw na to, doon na po tayo sa third week, sa third Sunday, na ang title ay One Vision, Seeing the World Through the Eyes of Jesus. Hindi through the eyes of love. Looking through the eyes of love. Kanta yun sa kasal Gamitin, maganda yung mensahe. Pero dito po, one vision. Ano ba ang ano ba ang tama nito sa atin? Ano ba ang pag sinabi nating seeing through the eyes of Jesus, di ba? Kasi sa mga nakaraang Sunday, nung first Sunday, pinag-usapan po natin yung tungkol sa one body. Isang katawan, pero magkakaiba man tayo ng ginagawa, pero nasa isang katawan lang tayo. At natutuhan po natin dito yung tinatawag na maglingkod ng nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Amen? Dapat isang katawan lang, magkakaiba ng part. May kamay,
may bibig, may ilong, may mata, may paa, pero isang katawan lang. Hindi pwedeng maghiwalay si kamay at si paa. Kung ano yung gagawin niya, bagay yung isip. Dapat nga hindi naglalaban ng isip at puso, pero minsan naglalaban. Pero isang katawan lang. And the second Sunday, ang ating topic ay tungkol sa One Direction. Dapat sana, nung second Sunday ako, kaso wala ako. Meron nga akong pinrepare doon, yung alam niyo yung bandang One Direction. Kaya lang ngayon, kanya-kanya na sila, hindi na One Direction. Ang natutuhan po natin dito yung tunay na yung word na all in. Pag sinabing all in, ano ba 'yon? Pag all in, as in ikaw buo, walang ititira. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, all in dapat, hindi pwedeng half-half lang, 50-50. Dapat ang tunay na pagiging all in yung alignment natin, yung pag-align natin do sa buhay, yung direksyon ng Diyos. Hindi yung sa ating sarili. Kaya nga nababanggit natin madalas, Lord, gagawin ko po ito according to your plan, according to your will. Let your will be done for me, not myself. 'Di ba? Kaya po all in for Christ, pag sinabing all in for Christ, lahat po 'yon ginagawa natin. Meron tayong one body, one direction. At ngayon pong umaga, doon po tayo sa one vision. Amen? Sa one vision tayo. Ano ba yung vision? Ayan po yung ating ayan yung ating nakikitang future. Ayan yung sa darating na panahon. Kaya po kailangan, sabi dito, ang one vision ay seeing the world the way Jesus sees it. Amen? Ito po yung pagkakaroon ng pananaw na katulad ng kay Jesus kung paano niya tinitignan ang mundo. Amen? Kasi tayo, iba yung may mga kanya-kanya tayong pananaw. I'm sure magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Pero kay Jesus, isa lang ang kanyang pananaw nung tinitignan niya ang mundo. 'Di ba? Kaya ngayon, tingnan mo yung katabi mo, eye to eye kayo. Kung nakikita mo ba sa kanya yung vision ni Jesus, sige nga, ayaw niyo mag-eye to eye Look into my eyes. Sabi mo, nakikita mo ba si Jesus sa kanya? May vision ba si Jesus? Kailangan po kasi sa mata natin, nakikita yung vision, na meron kang vision na katulad kay Jesus. Kasi ang vision po ni Jesus ay anihin na, kundi mag-harvest na. Kasi po, madalas, nakatingin lang po tayo dun sa mga sarili nating pangangailangan, mga personal needs. 'Di ba? Una po dyan, pag may mga problema tayo, nakapokus tayo doon. Hindi tayo makaalis doon. Minsan, nakasteady na lang tayo doon sa problema. Yung trabaho, yung mga pangarap, future career, kung saan tayo giginhawa, komportable tayo, doon na lang tayo nakapokus. Minsan, yung bisyo natin nawawala, nagiging bisyo. Nagiging bisyo natin yung mga bagay na hindi dapat para sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, nawawala tayo sa paglilingkod, nawawala yung ating vision kay Jesus. Pero alam niyo po ba, si Jesus, every time na tumitingin siya sa mundo, sa sanlibutan, alam niyo kung ano yung vision ni Jesus? Ang vision po ni Jesus, it's time to harvest. Ibig sabihin, marami pong kaluluwa na nandiyan na kailangan ng i-harvest. Nakikita niya po yun. Pero, kailangan na siyang i-harvest. Kumbaga sa hinug na. Kaya lang, kulang sa manpower, sa manggagawa. Parang kagaya nung kaninang testimony ko, bakit ayokong kuhanin yung malaking project? Kasi po unang-una, mag-isa lang ako. Sabi ko, paano ko gagawin yan, Lord? Mag-isa lang ako. Mahirap naman. Pero, tandaan po natin, kapag ang vision mo ay naka-align kay Jesus, wala pong imposible. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lahat ng pwede nating gawin, mangyayari sa tulong po ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Doon po kanina sa John chapter 4, yung binasa ni May, salamat sa pagbasa po ng passage kanina. Ito po ay makikita po natin doon yung yung puso ni Jesus para sa earth, sa sanlibutan. Kaya nga binigay niya yung kanyang bugtong na anak para pag ikaw ay sumampalataya sa kanya, bigyan ka ng buhay na walang hanggan, eternal life. Sabi nga natin, kapag may mga may mga burial service, we only live once. Pero kapag nasa Panginoon ka, bibigyan ka pa niya uli ng buhay. Yun po yung buhay na pinangako niya sa atin sa langit. 'Di ba? Kaya po si Jesus, tandaan natin, binrake niya yung barriers. Kasi
from Genesis, talagang makasalanan tayo eh. Pero dahil sa ginawa nila Adan at saka ni Eva, nagkasala ang tao. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, binrake niya yon. Siya yung naging daan para magkaroon ulit tayo ng ugnayan sa Diyos dahil po kay Jesus. Kaya dito po sa story na binasa dito sa John chapter 4, ito po ay tungkol sa Samaritan woman eh. Siguro familiar na kayo kung ano yung nangyaring story dito sa Samaritan woman. Doon po sa story sa John chapter 4. Kasi nung time na yon, dumaan si Jesus sa Samaria. Tapos huminto siya sa isang balon. Diba? Yun. Tapos, nung ito po kasing time na to, merong tinatawag na discrimination sa pagitan ng Hudyo at saka ng Samaritan, ng iba. Kapag ikaw ay Hudyo, hindi ka dapat nakikisalamuha sa mga Samaritan people o sa ibang kailangan. Doon ka lang sa Hudyo. Bawa tayo, mga taga-Napiko, kunwari, hindi tayo pwedeng makasalamuha sa iba, parang ganun. Pag nakita ka, kahihiyan yun. Ganun po kasi yun. Kaya, ang nangyari po dito, yung nangyari dito sa pagkakataon nito, hindi po sila nakikipag-usap sa mga Samaritano, lalo na sa mga babae. Ganun po yun. Bawa, Hudyo ka, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga babae. At ang nangyari pa doon, yung babae na ito, yung Samaritan woman na to, hindi lang siya yung simpleng Samaritan woman na parang civil lang dyan. Ano po kasi siya, kilala dun siya sa lugar na nagkaroon siya ng nakikisama siya sa iba't ibang lalaki. Nagkaroon siya ng 5 asawa lang naman. Ibig sabihin, no araw pala meron na, no? May 5 asawa siya, tas may bago na naman siyang kinakasama. Kaya para dun sa kanilang community, tinatakwil siya ron. Grabe yan, parang tingin sa kanya doon, mababanlipad. Alam niyo yung kanta ni Freddie Aguilar na Magdalena, yung mababa ang lipad, parang ganun ang tingin sa kanya ng mga tao doon. Kaya, nung time na yon, kung may nakakita sa kanila kay Jesus at saka doon sa Samaritan woman, syempre iisipin mo? Iisipin ng mga tao, bakit yan nakikipag-usap? Hudyo, nakikipag-usap sa Samaritan, di ba? Pero anong ginawa ni Jesus? Lumabas po siya sa comfort zone niya. Wala na sa kanya yon. Kung ano yung namamagitan na nakaugalian man, kung ano man yung tradisyon ng hindi dapat hindi dapat nakikipag-usap o nakikipag-fellowship o bonding, o nakikipag-ugnayan ang Hudyo sa pagitan ng Samaritano. Kailangan kasi, ang ginawa rito ni Jesus, umalis sa comfort zone para lang makausap niya yung babae, yung Samaritan woman. Kaya, kung isipin nyo, ganun magmahal si Jesus. Kahit na gaano kang makasalanan, ay talagang gagawa ng paraan si Jesus. Alam niyo po mga kapatid, si Jesus, pumunta siya para sa mga makasalanan. Hindi po para sa mga mabubuti na o mababait. Pumunta siya para sa makasalanan. 1 time, 2 time, nagpunta kami niya sa LG, meron siyang nagpipreach na babae ko na encounter niya. Sa may food court ng LG, nagpipreach siya Okay yung preach kaya lang ang atake niya, puro, kayong mga makasalanan, kailangan nyo magbago, sa impyerno, mapupunta kayo sa impyerno, ang dami niyang mga awareness na sinabi. Pero bottom line, sabi ko kay Cathy, gusto ko nga, nung nakaraan, nandun na naman siya, gusto ko sanang, tatayo na sana ako, kaso lang baka mapahiya, gusto ko sanang, ituloy ko ba, na hindi naman, na sasabihin ko lang, sabihin mo naman sister na, ano yung solusyon ni Jesus sa kasalanan? Kasi puro yung mga nagkakandak ng ganitong mga kasalanan, gumagawa nito, puro against. Wala kang, anong solusyon? Sabi ko kay Cathy nga, dapat may solusyon ka. Pumunta si Jesus para sa makasalanan dahil sa pag-ibig. Dapat in the way na pag-ibig, hindi naman yung puro sisi ka ng sisi. Anong solusyon? Parang ganon. Tinatakot mo lang yung mga tao, hindi mo naman, anong solusyon mo? Parang ganon. Kaya dito, si Jesus, inalis niya yung comfort zone na yon. Kaya, nung makausap po ni Jesus yung babae, ano pong nangyari sa Samaritan woman? Diba? Siya ay agad naniwala. At ito pa magandang nangyari. Ikinalat niya, binalita niya yung nangyaring pakikipag-usap sa kanya ni Jesus sa Samaritan sa community. Sinabi niya na yung naranasan niya experience kay Jesus nung ma-meet niya. Kaya po, napakagandang halimbawa ito na minsan pinipili na lang natin yung kausap natin, lalo na
Pag mga bakal boys, ayaw nating kausap. Minsan may mga ganyan eh. May mga namit ako noon. Ayaw nilang kausapin kapag hindi ako nilagay ni Lord dyan. Ganun kagad yung sinabi. Nilagay ako para dito. Sabi ko, minsan nagbibiruan eh. Sabi ko, kailan sinabi sa'yo? May mga ganun. Kaya po ito, isang halimbawa na si Jesus ay naging maganda po ang impact sa kanya. Doon sa babae, naging maganda yung impact doon sa Samaritan woman. Kaya po, during nitong nakikipag-usap si Jesus, pag binasa natin tong sa may John chapter 4, 'di ba? Nung kinakausap niya, habang kausap niya po yung Samaritan woman, tsaka nagdatingan yung mga disciple. Ngayon, doon natin makikita kung ano nangyari. Ano ba nangyari nung dumating na yung disciple? Nakisali ba sila doon sa usapan? Kaya po, dito natin malalaman kung bakit kailangan yung mga mata natin, ituon natin, itaas natin to, lift up our eyes para po sa ating vision kay Jesus. Wala naman pong edad dyan eh. Kailangan meron tayong vision. Hindi lang forever, nandito tayo, nakaupo, nandito lang tayo sa 4 na sulok ng church, ng ministry, sa tahanan natin, sa mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, na lagi tayo minomonitor, matindi pa sa CCTV, tsaka yung mga kamag-anak natin, di ba? Ganun po yun. Kaya kailangan maging yung ating vision ay nakatuon sa ating. Point number 1, lift up your eyes. Pag sinabing lift up your eyes, sabi dito sa John chapter 4 verse 35, I tell you, open your eyes and look at the fields. Ang sinasabi kasi dito ni Jesus, yung kanina, na hinug na eh. It's time for harvest. Ang kailangan na lang yung ha-harvest. Sabihin mo sa katabi mo, are you ready? Ready ka na ba kapatid sa harvest? Diba? Naalala ko yung isa naming client dito sa Baligol. Ang ganda ng pangalan din ng church nila, Harvest Outreach. Ang ganda. Kaya talagang harvest, ang ganda pinangalan nila sa harvest. Kasi alam nyo, it's time to harvest. Nandiyan na eh, hinug na. Kaya po, nung ito nangyari, karugtong doon sa kanina, nung dumating po yung mga disciple, nagtaka sila. Sabi nila, nung kausap ni Jesus yung Samaritan woman. Ang nangyari kasi dito, sa halip na parang ang dating sasabihin ng mga disciples, ay, parang na-amaze sila o natuwa sila doon sa nangyari. Parang ang nangyari, yung iniisip nila yung pagkain kasi nagtanong doon na, Rabbi, kumain ka na ba? Ayun yung tanong ng disciple Kaya parang parang hindi yung sagot doon ni Jesus, itong sinabi niya. Sabi rito, sa halip na ang mga disciple ay parang natuwa doon sa nangyari, kaya lang pagkain yung tinanong. Kaya nga dito sa verse 35, sabi niya doon, hindi ba sinasabi ko sa inyo na 4 na buwan pa at anihan na? Yun sabi ni Jesus. Sabi rin niya rito, na nung may nagtanong tungkol sa pagkain, kasi parang na-interrupt Ngayon sabi niya dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sa verse 33 po ito. 34. Kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinapagawa niya. Yun yung sinabi ni Jesus. Kaya ibig sabihin po, bottom line, hindi po nakakita ng spiritual na pangyayari yung mga disciple dito. Ang nakita nila ay material thing. Nakatuon sila dun sa material na bagay Halimbawa, may nag-uusap na interrupt. Hindi sila nakarelate sa pinag-uusapan. Parang ganon. Kasi nga po, ang focus ni Jesus ay yung field. Yung field ay ripe na. It's time to harvest. Kailangan na ng mga gagawa. Kumbaga sa isang farm siguro, sa Leyte po, ekta-ektarya ang lupain doon. Sabi nga noon ni Tito, nung nabubuhay pa siya, 1 hectare, maliit yan. Maliit yan. Doy, maliit ang 1 hectare. Wala yan. Dapat dito, at least, meron kang 100. Diba? Paano mo maintain yung 100? Kailangan mo ng tao ron. Kaya po, mga kapatid, minsan, nagkakaganito rin tayo. May mga pagkakataon na masyado tayong busy sa araw-araw nating ginagawa. Sa school, sa trabaho, sa business. Minsan nga, lagi natin iniisip yung mga bayarin natin, si Judith at saka tong si Billy. Puro bills, bayad na naman ng internet, ng tubig, ng kuryente. Kaya ang nangyayari, hindi na po natin nakikita yung mga dapat i-reach out ng mga tao para kung ano yung pangangailangan nila kay Christ. Kasi tayo,
we are saved na eh. Pero paano sila? Yung mga pinsan natin, mga tiyuhin, kaibigan, nakakasama natin everyday, di ba? Kailangan yun eh. Kasi minsan yung focus lang natin nandun lang sa isang bagay. Kailangan, tanungin din natin yung sarili natin, ano pa ang kailangan, Lord? Kasi ano yun, nagiging cycle na lang ang buhay eh. Lalo na sa ating mga magulang, mga parents. Monthly, ito yung nangyayari sa atin, sa pamilya natin, sa mga anak natin. Kailangan ng ganito, ng ganyan. Sa mga empleyado, papasok everyday. Sa mga minegosyo, makikipag-meeting. And so on. Sa mga estudyante, ganun din. Ang tanong, kailangan doon sa mga taong nasa paligid natin, huwag natin kalimutan, nangangailangan din sila ng Word of God. May tinatawag tayo na spiritual thirsty. Kaya nga sabi ng Sprite, obey your thirst, Sprite, drink Sprite. Pero, hindi po yun eh. Ang pinag-usapan dito is spiritual. Kahit na uminom ka ng isang container siguro Sprite, ka pa rin spiritually. Yung mga kamag-anak natin, kailangan yun. Mga kaibigan, yung bang ating mata, nalilip up natin para sa kanila. Kahit hindi muna doon, kahit sa mga nasa paligid mo na lang, makikita sa iyo yan sa kasama mo sa trabaho, di ba? Kaya po sinabi rito ni Jesus, lift up your eyes. Kailangan natin tignan yung ating paligid, hindi lang po itong mundo. Yung mundo, malaki yan. Hindi natin kayang abutin lahat. Kung dito lang sa reality, yung ano na lang natin, community sa street, malaking bagay po yun na kailangan meron ding malaking pangangailangan yung ating community, yung ating ginagalawan, na kailangan din natin yung vision. Yung vision natin para sila someday ay ma-harvest din. Kaya may mga pagkakataon po na pinanghihinaan tayo ng loob, pero dahil sa vision na binigay sa atin, ayan yung vision natin, we are mission-driven Christian congregation to bring holistic transformational ministries. Ayan po yung vision natin na binigay sa atin ni Jesus dito sa Barangay Napico at sa Manggahan, Barangay Manggahan na nandito sa Napico. Yan po yung ating assignment. Meron po rito meron pong isang kwento dito tungkol sa isang missionary siya. Every day nagpe-pray siya. Lagi niyang pinagpe-pray, Lord, give me eyes today. Bigyan mo ako, Lord, ng focus. Yung mata ko, anong vision ko, bigyan mo ako. Gusto niyang magkaroon ng pangyayari sa araw-araw na nagpe-pray siya. Tapos isang araw, sumakay siya ng bus. Nung nandun siya sa bus, na nakaupo siya sa bandang likod, naramdaman niya na nangungusap sa kanya yung banal na spirito na sinasabi sa kanya na yung driver, kausapin mo. Ayun ang sinabi. Kaya ang ginawa nito, pununtahan niya yung driver, nagkaroon sila ng conversation. Sa madaling salita, dahil sa conversation nila, pinakinggan niya yung whispering ng Holy Spirit, kinausap niya yung driver, nagkaroon sila ng conversation, napatanggap niya sa Panginoon yung driver. Diba? Bakit nangyari yon? Kasi sinunod niya yung vision, yung pinakita, yung prayer niya, pinakita sa kanya ni Jesus, nangyari. Paano na lang po kaya kung hindi niya dinedma lang yan? Hindi yan. Baka guni-guni ko lang yan. Kasi alam niyo, ang calling ng Lord, ano po yan lahat naman tayo may calling, kaya lang, dumadaan talaga tayo minsan dahil ayaw natin, nire-regrets natin yung vision na binigay sa atin ni Jesus, nire-regrets mo. Kaya, imbis na sana na-captured mo na, hindi mo nakuha dahil dinedma mo lang. Kaya minsan may mga regrets tayo na sana pala, nung malakas pa siya, na-share ko yung Word of God kasi batang-bata pa, kinuha na, namatay na. Nagkakaroon tayo ng regrets. Bakit? Kasi hindi tayo tumingin dun sa vision. Hindi natin nilip yung ating eyes para makikita yon. Pangalawa po, sabi doon, point number 2, look at the fields. Sabi doon, they are ripe for harvest. Hinog na, kailangan ng anihin. Yun ang sinasabi. Kaya pinakita po ni Jesus sa kanyang disciple, handa na ang ani, sabi niya. Kaya sinabi niya sa mga disciple na huwag nyo nang hintayin pa ang 4 na buwan. Ngayon pa lang, hinog na ang mga bukirin. Spiritually kasi, marami nang nangangailangan ng Word of God nung time na to. Kaya sinabi ni Jesus yan. Kaya nga, challenge niya yung disciple na kailangan ng i-harvest yung yung field
Kailangan na ng manggagawa, kailangan na nilang puntahan. Pero in reality, sa ating panahon ngayon, ganito po kasi yung nangyayari. Ayon po dun sa survey ng Joshua Project, sabi doon, meron pong mahigit 8.7 billion na tao sa mundo at halos 3.5 billion dito ay hindi pa kailanman nakarinig ng ebanghelyo. Yun po yung totoo doon. Kaya maaring dun sa 3.5 na yan, kasama dyan yung mga kamag-anak natin at saka mga kaibigan, katrabaho. Ngayon, malaking challenge yan. Minsan kasi sa totoo lang, tayo, natatakot tayo sa challenge. Yun naman yung totoo doon eh. Pero alam nyo, kapag naman nakakasalamuha mo yung ibang tao, nakikita naman sa iyo yan eh. Nagtataka na sila eh. Bakit ka ganyan? Magtatanong sa iyo yan. Nagiging interesado sila dun sa nangyayari sa buhay mo. Yun po, pagkakataon na yun para makapture natin sila. Kaya yan po ay survey lang. Ngayon, hindi natin alam kung talaga 3.5 lang. Baka naman, pag-usapang billion kasi may naaalala tayo eh. Nasasaktan tayo. Diba? Lalo na yung mga taxpayer. Ako nga, sabi ko, yearly, nagbabayad kami ng tax. Ang laki. Depende sa kinita mo sa isang taon. Tapos saan kaya napunta to? Pag tuwing nagbabayad ako, sabi ko, sana Lord, itong binabayad namin, mga kasama ko pa, mga corporate, sana napupunta sa tama. Pero again, kailangan tayo ng Lord sa field. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka sa field, bro, sister, kailangan ka na, game na. Gina. Amen? At hindi lang naman po ito tungkol sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Maski po sa paligid natin, sa community, dito sa Napico, sa Manggahan, kailangan po yan sa barangay, sa mga school, at saka po sa mga office natin, sa trabaho. Kasi marami pong maraming tao ay uhaw talaga sa makinig ng Word of God. Alam nyo, nung nagpunta kami last time doon sa kila tita, nag-visit kami, nakita ko yung mga pinsang ko na ganun sila kauhaw sa Word of God. Kaya nga, sabi sa akin ni Kuya, pag may pagkakataon, pag di ka busy, punta ka rito. Ganun sila kauhaw. Sabi ko, pasensya na, nagkaroon ako ng sunod-sunod na schedule. Pero sabi ko, sige, ituloy natin ulit yung ating Bible study. Kaya alam nyo, masarap po na doon pa lang sa grupo, lalo na may mga small group tayo, nagsisimula na tayo doon. Kasi ngayon po sa news, ang daming mga nangyayari, yung mga lumindol sa Cebu, sunod naman Davao, di ba? Minsan nagkaroon na sila ng alinlangan, baka daw lumindol na dito sa Maynila. Yung tinatawag na The Big One, natatakot na sila, lalo na yun sa Ortigas eh. Isang beses, last week, nandun kami ni MJ sa basement 5 ng Discovery. Sabi ko sa kanya, bro, pag lumindol ngayon, sa tingin mo ba makakaligtas pa tayo dito? Gaganon siya eh. Sabi ko, tol, malalim to, malabo na tayo makaligtas. Pero pag na kay Kristo, niligtas tayo. Hindi nga lang physical, siguro yung ating buhay, meron tayong eternal life. Sabi ko sa kanya, hindi tayo takot na anuman mangyari. Kasi imposible na tayo makaligtas dito. Yung sa ground floor nga, alanganin pa, basement 5 pa. Kaya po alam nyo, yun po yung ating kailangan anuhin. Huwag tayong masyadong matakot. Ang bottom line dito, nang raming nangyayari, corruption, bagyo, lindol, pero hindi tayo dapat matakot doon. Kailangan po ay ipakita natin sa Lord na, Lord, kaya kong gawin to kasi nandiyan ka sa buhay ko. Yung vision mo sa akin, gagawin ko po to. Kasi given na yan yung mga gera, yung mga immoralidad, yung mga ano bang nararamdaman natin, nasasaktan tayo. Nabanggit ko nga yung billion kanina, nasasaktan tayo. Dahil saan napunta yung tax natin. Pero importante, ang tanong dito, ito po yung tanong sa atin. Tanungin natin sarili natin, tayo ba ay natatakot? Ikaw ba ay nanghihinayang? O ikaw ba ay naaawa? Kagaya ng naramdaman ni Jesus sa earth, sa buong sanlibutan. Kaya nga si Jesus, pumunta siya para sa mga makasalanan yung hindi pa nare-reach. Sabi nga sa Matthew chapter 28, di ba, yung Great Commission, yun yung assignment natin. Kailangan mangyari muna yun. Kailangan yung vision natin, ganun. Meron po isang story dito. May isang youth po na nagsabi dun sa pastor. Sabi niya, sa tingin ko po, pastor, hindi na po bukas yung puso ng mga tao pagdating sa gospel. Sabi niyang ganun. Sabi naman ni pastor, alam mo, ang problema, hindi yung bukid
Sabi nung yun, ano po yung problema, pastor? Sabi nung pastor, ang may problema kasi yung mga gagawang magtitingin, yung titingin sa bukid. Yun yung problema. Nandyan na kumbaga, ayan na, nakalatag na. Gagawin nyo na lang. Di ba? Minsan, nandun na sa harap natin, ayaw pa natin i-grab. Kanina nga, kinikwento ko, ayaw ko talagang kunin. Sabi ko, ayoko na ng stress. Kukunin, sasakit pa ulo ko yan, dami-dami yan. Buti sana kung 5 palapag lang, hanggang 43 floor yan. Parang ganon. Pero again, sabi nga, facing the giants, kailangan nating harapin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Kailangan nating, kagaya nitong conversation nila, naniniwala pa rin yung pastor na marami na kailangan na lang ng magbo-volunteer. Kaya nga nangyayari, pag sino sasama? Yung iba, may gagawin ako Hindi ako pwede. Biglang may gagawin Pero nung malaman mo, nagpunta pala ng opening ng isang mall, nandun siya. Pero ayaw lang niya talaga. Pero again, kailangan po, yun po yung challenge sa atin. Kaya po, ngayong umaga mga kapatid, yung pong bukirin, hinog na. Ang kailangan lang po, bubuksan natin yung ating mga mata. Yung vision na binigay sa atin ni Jesus, kailangan po ay makita natin, sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, marami pang kaluluwa dyan na handa silang tanggapin yung Word of God. Naghihintay lang sila ng approach. Kailangan lang simulan natin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Point 3. Ito po yung ating pangatlo po, labor together. Ito po yung pagsasama-sama natin. Isang walis ting-ting, pag winalis mo ng isa, hindi ka makakawalis niyan. Dapat sama-sama. Kailangan nagko-complement. Labor together. Kailangan masaya tayong ginagawa. Dapat lahat tayo sama-sama. Isa lang dapat yung vision natin. Hindi tayo magkakaiba. Kung ang vision natin yan lang. Hindi pwedeng magdagdag ka ng vision. Ito vision ko Ito yung sinabi ni Lord Mali yun. Kaya nga minsan may mga kasama tayo sabi ni Lord, okay lang sa'yo sinabi. Minsan ganun yung tanong, parang sarcastic yung pagkakasagot. Kasi minsan umiiwas lang. Sabi po din sa John chapter 4, 36-38, one sows and another reaps, I sent you to reap what you have not worked for. Amen? Ang gusto po ng Panginoon dito ay dapat ang gumagapas tumatanggap ng upa Basahin ko lang ang gumagapas tumatanggap ng upa, ni nagtitipo ng bunga para sa buhay nang walang hanggan. Kaya magkasamang nagagalak ang naghasik at ang nag-aani. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung yung naghasik at yung mag-aani. Ibig sabihin pala, hinasik na aanihin na lang natin. Wala na tayong gagawin. Mas mahirap po maghasik. Lalo na sa mga farmer, mahirap. Hindi ka sigurado kung ilan ang tutubo dyan. Pero spiritually, yung sinasabi rito ni Jesus, nandiyan dyan tatrabahuin nyo na lang. Wala kayong puhunan. Pupuntahan nyo na lang. Ipapalo up nyo. Ako na nagtanim dyan. Puntahan nyo na lang. At sinasabi ko sa inyo, yan ay nagbubunga na, dumodoble na, yan ay nahihinog na. Tandaan po natin na lahat po tayo may part dito sa vision na ito. Meron tayong part na tayo man ay nagtatanim o tayo man ay nagdidilig at nag-aani. Meron tayong part. May taga-tanim, bakit may mga church planter, may mga missionary, kasi magkakaiba yan ng ginagawa, pero iisa lang. Iisa lang ang pagkatawag po dyan. Pare-pareho lang sila. Lahat po tayo, mahalaga tayo sa mata ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka kapatid, kailangan ka sa mission, kailangan ka doon sa battlefield. Kailangan ka doon, kailangan tayong lahat doon. Hindi po lahat ng tinatawag lumalabas po sa bansa o nagpupunta sa ibang bansa, sa abroad, locally, nagmi-mission. Hindi naman din po lahat ay pare-pareho. At hindi naman po lahat ay tinatawag na makibahagi sa mission po ng ating Diyos. Pero again, may mga kanya-kanya tayong part. Kaya importante po yun. Example na lang natin, ang ating pong denomination is talagang nakatuon sa mission. Kasi nung tinatag ito ng ating
yung ating founder, si A.B. Simpson, talaga nakapokus po siya sa mission. Mission talaga ang kanyang focus. Kasi yun ang kanyang heart. Kaya sa mission field po ng Kamakop, iba-iba ang mga nandiyan dyan. May nagtuturo ng English, may mga naglilingkod. Yung iba, mga doctorate, Doctor of Theology. Yung iba naman dyan, mga businessman. At the rest naman dyan, yung mga nagpa-process ng mga documents. Ayan yung kanilang mga part. Yung iba naman, nagdi-disciple at nagtatayo, yung church planter. Yan po yung mga kanya-kanya nilang designation. Pero again, iisa lang po yun. Iba-iba man ang tungkulin, pero iisa lang po yung ating goal. Iisa lang yung ating vision. Umani ng kaluluwa para kay Kristo. Palakpakan po natin si Lord. Ngayon po, sa umagang ito, ano po yung kailangan nating gawin? Bilang makibahagi tayo sa one vision, sa isang pananaw, sa isang vision na si Jesus ang nagbigay sa atin ng challenge. Ano po yung kailangan? Para makita natin na seeing the world through the eyes of Jesus. Ano yung kailangan nating gawin? Ano yung challenge sa atin dito? Ano yung application na kailangan nating gawin? Number 1 po doon, some are called to go to the field. Pangalawa, others are called to send and support through prayers and giving. Pangatlo po, but all are called to participate. Ibig sabihin, may tinawag para pumunta sa field, meron naman ding tinawag para mag-support. Kasi hindi naman pwedeng pupunta sa field nang walang support na manggagaling dun sa kailangan. Ang gagawin mo dun? Nag-usap nga kami ni Pastor Jang nung nakaraan, magkasama kami. Tol, mahirap eh. Pag nasa field ka, wala kang ganto. Wala kang pera, paano yun? Ang gagawin mo dun? Mamamalimos ka. Kawawa naman yung pastor, namamalimos. Again, kailangan yan. Kailangan may nagpe-pray, may nagso-support. Yun po, part ng mission yun. Pangalawa, kailangan, yung pangatlo na to, lahat tayo participation. May nagpe-pray, may nagbibigay, at the same time, may pupunta. Yung nasa field. Pero ang pinakamahirap po kasi nasa field. Kagaya ni Pastor Jang, mahirap. Sabi ko nga sa kanya, tol, binata ka kasi, pero kung may asawa, tol, hirap yan. Kahit ako mahirap. Reality, saan ka kukuha ng resources mo? Diba? Hindi ka naman pwedeng mamuhay ka lang sa pananampalataya na walang paggawa. Kailangan gagawa ka din. Kaya sabi nga po, hindi po ito, tandaan natin itong vision natin, hindi po ito competition. Dapat cooperation. Not competition, but cooperation. Nakiki-cooperate tayo sa isa't isa. Nagtutulungan tayo. Wag na tayo, sana pag merong, sama ka na kagad, wag ka na mag-second demotion. At hindi rin po ito yung pagkukumpara, magkukumpara tayo at dapat nagtutulungan. Sa halip na magkaroon ng comparison, nagtutulungan. Amen? At nagko-complement, hindi nagko-competition. Nagtutulungan tayo dapat. Sabi nga, it takes the whole church to take the whole gospel to the whole world. Kailangan, para tayo ay maging isang ganap na nagmi-mission talaga, yung gospel, kailangan solid muna yung church. Paano mo isosolvin mo yung iba? Dito pa nga lang sa church, hindi tayo solid. Kailangan solid na tayo. Kailangan yung relationship natin intact. Isa lang yung vision natin. Ang mga basketball player, sundalo, isa lang ang vision yan. Kailangan hindi sila madiskaril. Kailangan makarating sila sa goal. Sabi nga ni Paul sa sulat niya, kailangan marating ko yung hangganan. Ganun din tayo. Kailangan marating natin yung hangganan. Wala pong maliit sa atin, wala pong maliit na papel. Sa kaharian ng Diyos, lahat ay mahalaga. Lahat po ay mahalaga para po mai-harvest natin yung mga tao sa kaligtasan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi po sa Revelation chapter 7, 9-10, ipinakita po ni John yung isang napakagandang vision. Pag binasa natin. Sabi doon, after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, hindi mabilang. From every nation, tribe, people, and language is standing before the throne and before the Lamb. Diba? Napakaganda pag nangyari na po yan. Every tribe, kanta to yung sa Hallelujah to the Lamb ni Don Moen, yung every tribe and nation that you are Lord. Mayroong ganun yung sa Lamb of God, ang tinutukoy dito na lahat ng mga sangkatauhan ay sasamba sa ating Panginoon. Dahil po ang goal natin ay one vision. Yun po yung inaasam ng lahat ng bansa,
ng lahat ng mga tao na iba't ibang dialect, iba't ibang lahi ay magkakaisa po, sama-samang sasamba sa ating Panginoong Hesus magpakailanman. Palakpakan po natin ulit si Lord. He is worthy to our praise. Meron po akong gustong basahin sa John chapter 4, 23 to 24. Sabi doon, subalit dumarating na ang ating panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Worshiping our God in spirit and in truth. Yan po yung kailangan ng ating Diyos. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. And someday, hindi lang tayo doon. Hindi lang tayo yung gagawa nito. Yung vision po na nasa field, gagawin na rin nila yung ginagawa natin. Kaya ito po yung tanong sa atin. Tanong natin sa sarili natin to. Dito po tayo mag-e-end. Nakikita nyo na po ba yung harvest? Yung aanihin, nakikita nyo na ba? At pangalawa, ginagawa mo ba yung part mo, kapatid, dito sa harvest na to? Yan po yung iniiwan sa ating tanong ng mensahe sa umagang ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, God, dahil binigyan mo kami ng one body, one direction, and one vision para sa kaharian mo, Lord. It's time, Lord, na kami ay kailangan na naming mag-harvest. Bigyan mo kami ng tapang, Lord. Yung aming puso, alisin mo yung alinlangan, nawa magawa namin yung pinapagawa mo sa amin bilang kabahagi ng iyong katawan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa aming mga kapitbahay, kaibigan, kasama sa trabaho, ka-schoolmate, at yung nakakasalamuha namin everyday ay maging halimbawa kami. Bigyan mo kami ng one vision, Lord, na ang aming paningin, Lord, ay maitaas namin para magampanan namin, Panginoon, yung harvest. Sabi mo nga sa salita mo na marami nang aanihin, ngunit kokonti ang manggagawa. Kaya, Lord, bilang isang manggagawa mo, gamitin mo kami. Patunayan namin sa inyo, Panginoon, na wala kaming hindi kayang gawin dahil sinabi mo, gagawin namin. Salamat po. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat po, Pastor Vlad, para sa magandang mensahe mula sa ating topic for this Sunday, Seeing the Word Through the Eyes of Jesus. Okay, yun nga po, I would like to share lang po, sabi dito, focus our vision in one side, sabi ni Pastor. Ano man ang pinagdadaanan natin, wag nating ililihis yung vision natin kay Jesus para hindi tayo magstay doon sa pagsubok na pinagdadaanan natin. Okay, kasi gusto ko rin pong i-take yung opportunity to thanks yung ating Lapico Family Church sa prayer po sa successful operation ni Marco. Ako po mismo, napipil ko nung time na dinala ko si Marco sa hospital, sobrang sumasakit yung tiyan niya, pero ang tingin niya palagi, di ba Daddy, si Jesus is the great healer. So yung tuwing sumasakit yung tiyan niya, ang sabi niya, in Jesus' name, mawawala yung sakit na ito. So every 30 minutes, pag sumasakit yung tiyan niya, yun ang sinisigaw. Kahit nandoon siya sa church, sa hospital, nararamdaman ko yung sinasabi niya na na Jesus, tulungan mo ako, mawawala yung sakit na ito. So, yun po yung, tas inuulit niya sa akin kahit nung tanghali na, kasi from 9 a.m. nandiyan kami sa clinic hanggang doon 2 p.m. na sa hospital. Pagkagising niya doon sa may emergency bed, sabi niya, Daddy, mawawala na rin ba ito? Sabi niya, in Jesus' name, mawawala ito, di ba Daddy? Sabi niya ganyan. Kasi si Jesus ang great healer. Even yung doktor na nag-check up sa kanya sa emergency room, after siyang tanungin, sabi niya, pero di ba po doktor kayo? Kasi si Jesus po yung great healer eh. So, doon talaga, hindi ako nawawala ng pag-asa. Tapos, yung sabi nga ni Pastor na wag iwala yung vision. Kasi ang tinitingnan lang ni Marco, ako bilang nandoon, kailangan palakasin ko yung loob ko. Sinasabi niya, isang sakit na lang daw. Kasi gagaling na siya. So sabi ko, Nak, oo. Kesa yung sakit ng sakit yan, o operahan ka na, isang sakit na lang yan.
Oo, kasi gagaling na ako, kasi mag-church na ulit ako. Kahit ngayon po, Friday pa lang, sisimba na siya. Sabi niya, okay na ako sa Sunday. Sabi ko, kahit buhatin kita, yun kahapon nga lang, nagkaroon siya ng ubo at saka lagnat. So kanina may lagnat pa rin siya. Pero gumising po siya ng maaga. Sabi niya, Daddy, mag-ready ka na kasi may patlak ngayon, magluto ka na. Ayun. Tapos sabi niya, the time now is 9:30. Daddy, maligo ka na. Linisan mo na yung sugat ko at pumunta na kayo ng church. Okay, 9:50. Alis na kayo. Baka mahuli kayo. Diba MC ka? Ayun. So talagang napaka-positive ng vision. Yun nga, yung sa pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi man pwedeng ako, manghihina ako, mawawala yung vision ko, pero may isa ako nakasama. Like anak ko, asawa ko, kailangan meron sa amin na mag-guide. Kasi talagang pag solo ka lang, you cannot do anything. Pagka wala ka kay Jesus o wala yung kasama mo kay Jesus, mawawala tayo sa tamang landas. Okay? So, for now, dadako tayo sa ating offering. As we continue to worship, let's prepare our heart to give unto the Lord. We will call Sister Rose Asas to lead us for the offertory. Amen. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. Hindi tayo pinabayaan. Naalala ko yung aking asawa sa nangyari kay Marco. Kaya talagang looking into Jesus talaga. Yon ang ating panininigan at ang Panginoon talaga ang bahala sa iyo. Kahit sa anumang problema sa ating buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. Tayo po ay darako na sa ating pagbibigay at salamat sa ating mahal na Pastor Vlad Venus sa magandang mensahe na pinarating sa atin. At sa ating pagbabalik naman sa ating Panginoon ay ibigay natin ang nararapat para sa Kanya upang matugunan ang pangangailangan ng ating iglesia. Sa ating pagsisimula, babasahin ko lang sa Malakay 3 hanggang 9 pala yan. Sa Malakias. Ayan. Sinabi dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyo yan. Salamat sa salitang ito. Tayo na po ay magbigay sa pasya ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay magsitayo. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo pong lahat ay magsiupo. Salamat sa Panginoon. Okay, magandang umaga po ulit sa lahat. Dadako po tayo sa ating announcement and acknowledgement. Okay,
Ngayon po, nais po muna nating pasalamatan ang ating music team, mga ginamit ng Panginoon para sa pag-aawitan ngayong umagang ito. Para sa ating song lead, si Monica Fernandez. Okay, sa ating pong mga backups, si Vanessa Asas, Alaysa Malang, and Pastor Rapi Malang. Sa guitarist po natin, si Henrik Malang and Robic Malang. Sa keyboard, si Jong Taton. And sa ating drummer, si Jasper Taton. Okay, para po sa ating next week, sa ating pong MC po natin si Jenny Rose Vasquez. Also for the call to worship. Operatory, si Sister Janet Soriano. Scripture reading, si Jermaine Taton. And announcement, Miss Jenny Rose Vasquez. Okay, for the weekly activity po, meron tayong prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect every Sunday after service. And Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. For the October sponsors, ngayon po, third week po, Vasquez family. Don't watch every Saturday at 5:30 a.m. Para po sa ating birthday celebrant on October 24, ang pinakapipitaganang Pastor Rapi Malang. And also, Brother Elson Miranda. For October 26, si Pastor Jiangxi. And on October 31, si Gerald Subibe. Si Brother Gerald Subibe. Survive. Handa na po ba? Ayun. Ngayon po, tinatawagan natin si Pastor Vlad para sa ating closing. So, maaari po ba tayong tumayo? Let us feel the presence of the Lord. If every one of you needs the Lord, alam ko namang lahat tayo nangangailangan sa Panginoon. Let this be the moment to surrender everything to the Lord. Hallelujah, Lord.
for sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can free. All the grief we must hear the words online. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Tunay na kailangan Lord, na bilang kami ay manggagawa, Lord, sa ubasan mo ay gawin namin, Panginoon, kung ano yung dapat namin gawin sa field, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, kami yung instrumento para abutin, Panginoon, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko nga agad sa buong isang linggong ito, samahan mo kami, Lord, sa aming pakikibaka, sa aming mga trabaho, sa mga nag-aaral na pupunta sa school, sa mga nasa tahanan, Lord. Samahan mo kaming lahat, God. Ingatan mo kami, lalo na ngayon, God, ang daming sakit na nangyayaring mga sakuna sa aming paligid, Lord. Ingatan mo nga kami, Panginoon. Gabayan mo kami araw-araw. Hanggang pag-alis namin sa aming tahanan, hanggang pag-uwi, Panginoon. Ingatan mo kami, God, at samahan, God. At dalangin ko, God, na sa bawat araw, Lord, na dumadaan, hindi namin makalimutan yung vision na binibigay mo sa amin. Yung isang katawan, isang direksyon, Lord. Hindi namin malimutan, Lord, yung relasyon namin sa inyo ay idig pa namin. Mas pakilala ka pa namin sa lahat ng pagkakataon. Sa mga oras na kami ay nalulungkot, bigyan mo kami ng comfort, Panginoon. Sampu ng aming pamilya at mahal sa buhay. Tulungan mo kami, God, na lahat ng aming gagawin, ikaw yung aming napaparangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon. Maingat binabalik ang lahat. Pinagkakatiwalaan namin ang nag-iisa naming buhay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lang nakakaalam ng buhay namin, Panginoon. Mag-asala lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa buong maghapon na to. Ingatan mo kami at samahan nga na ma-enjoy namin yung aming mga pamilya, nakakasama namin, mga kaibigan namin. Because of you, God, kung ano yung natanin sa aming puso, nawa maiasik namin, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang aming pinaparangalan sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.